mananatili lang tayo sa sarili nating kakayahan. Eh pag hindi na natin kaya, ano na gagawin natin? Ano ka na lang sa tuloy? Diba? Kasi umasa ka sa sarili mo eh. Diba po? Number 5 po, pagkapos ka sa pera, magpatuloy ka pa rin sa Diyos. Diba? May mga kilala ako, pagkapos sa pera, habol ng pera. Nakakalimutan nila yung nagbibigay ng pera. Diba? May kilala kang ganun, pastor, diba? Pag di ka nag-church, naghahabol ako. Diba po? Kakahabol, hindi rin nahabutan yung inahabol. Nakakalungkot po yun, na umiikot lang po ang buhay mo sa pagkita lang ng pera. Diba? Umiikot lang ang buhay mo sa financial lang. Eh ang problema, kakahabol mo, hindi mo rin nakahabol. Lalo ka pa nag-disgrasya. Lalo ka pa napapahama. Diba po? Kaya po, huwag niyo po kalimutan. Huwag po tayo kumitaw sa Panginoon. Patuloy lang po tayo. Ano man yung pag naguguluhan ka sa buhay, lalo kang magpatuloy sa Diyos. Huwag kang maghahanap ng sagot sa kumari mo o sa kumpare mo. Baka lalo ka lang maguluhan. Sa Diyos ka lang manatiling lumapit. Siya ang magbibigay ng tamang tao sa buhay mo para maiwasan, para maliwanagan ka at hindi na lalong magkamali. Alam niyo po, experience po, yung dumating po ako sa type na siguro lahat naman po tayo, dumarating tayo sa type na naguguluhan tayo, di ba? Yung magulong buhay natin, dumarating tayo doon, di ba? Alam niyo po, pagka layo ka sa Pilipinas, lalo kang gugulo eh, lalong gugulo po eh. Bakit? Lalapit ka sa kumpare mo. Ano sasabihin sa'yo? Tara, ibulit na tayo. Pag-usapan namin. Doon ka lang, balita tayo. Pag sa kumare mo, tara, puntahan natin yung ganito, pag-usapan natin. Di ba? Parang, ano yung may bibigay sa'yo tamang paano? Kung gano'n lang naman ang pag-uusapan. Meron ba? O baka mas worse, baka lalo pa lumalayo yung iniisip mo. Baka pag-uwi mo, ganun pala, hindi pala maganda yung ganito, ganyan. Lalo ka lang matulog. Alam niyo po, pinakamaganda, sa Panginoon po talaga, meron yung tao na ibibigay ang Diyos para palinawagin ang isip. Totoo po yan. Totoo po yan. Kasi ako po, nung may problema ako, ang gusto ko lang lapitan, barkada ko eh. Gusto ko tulog, doon kami mag-inom, maglasing hanggang sa makatulog na lang. Pero hindi po hindi po masusolusyonan. Kinabukasan hanggang pa rin. Baka po, pag isip mo kinabukasan, mas malala na pala yung problema mo. Diba? Kaya po, unahin natin ang Diyos bago po tayo lumapit sa tao. Hanggat maaari sa Diyos lang po muna eh. May tamang tao po na gagamitin ng Diyos. At naniniwala ako na hindi tayo papabayaan kung nasa nakakapit po tayo sa puno. Diba? At lalo lang po tayo nagpapatuloy sa Kanya. Malinaw po ba na malinaw po ba yung mga pag-aralan natin? Ano po sabi sa 1:15 sa verse 5? Ako ang puno ng ubat at kayo ang mga saka. Ang mananatili sa akin at ako ay sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Diba? Napakalinaw po yun. Napakaganda po na sinabi niya. So ano po ang dapat natin gawin? Manatili lang po tayo. Lagi lang po tayo sunod sa Panginoon. Lagi po natin isipin, wala po tayong magagawa kung wala po Panginoon sa Panginoon. Sabi nga po, makamit daw po natin lahat ng bagay sa mundo. Kung wala naman tayo sa Panginoon, wala po silbi yan. So sabi ko nga po, hindi yan umaabot sa pamatayan ng Diyos. Sa pamatayan ng tao, okay yan. Pero sa pamatayan ng Diyos, hindi po material ang pasya ng Panginoon. Diba? Lagi po natin nandahan, meron po tayong obligasyon. Obligasyon po natin bilang isang tao. Bilang isang tao na nilalang ng Diyos, meron po tayong obligasyon gawin kung ano po yung Sa dami po ng inano natin dito, sabi ko nga po, inuutos niya po yan. Hindi po sinabi sa atin ng Diyos.
kung kailan lang po natin gusto magsimba, saka lang tayo magsisimba. Kung kailan lang po natin gustong makinig ng Bible study, saka lang po tayo may pinig. Hindi po ganun. Hindi po ganun yun. Obligasyon po natin ito. Kami po, ako po, kahit may trabaho po, hindi ko po kumbaga, isa lang din po ako na ginagamit para gawin ko lang din po yung obligasyon ko dito sa inyo. Obligasyon ko sa Panginoon. Sorry, hindi po para sa tao yung ginagawa ko, kundi para sa Diyos ko. Unang-una, hindi ko po kayang baguhin ang buhay nyo. Hindi ko po kayang baguhin ang pag-iisip nyo. Diba? Gusto ko lang po, at gusto lang namin, may share lang po sa inyong Word of God. At papaalalahanan po kung ano po yung mga dapat natin gawin. Ito po ay ginagamit lang po kami para lang po magpaalala sa atin. Para po mas maging malapit pa tayo. Kung minsan, hindi po natin nakakalimot po talaga ang tao. Normal po yun. Madali po makalimot ang tao. Diba? So, sana po marami kayong natutunan gabi. Marami kayong natutunan ngayong gabi. Sana po. At sana po, hindi lang po natin basta natutunan. Yung sinasabuhay po natin, yung mga naririnig natin na salita ng Diyos. Kailangan po at isang mapagpalang gabi po sa atin. Meron na po kayong insight about dun sa natutunan natin? Meron po kayong tanong o any violent reaction kung meron po? Ano natutunan? Ano po yun? Hindi po lahat. Hindi sa lahat ng bagay. Sabi niyo nga po, dapat mag-grow. Hindi po, nakikinig lang kami, wala kami natutunan. Kasi hindi naman pwedeng agad-agad na, ay, dapat sabi niya dito, kailangan ko pa. Maano po namin yun na gano'n. Meron naman po, sa tanda pa naman namin. Alam na po namin yung, kung ano po yung dapat. Wala naman po sinabi na mali, yung ganito, mali. Pero hindi po, porket na nakikinig lang kami, hindi kami natutunan. Di ba po, sabi nga po nung sa Bible, nasa taon gawa, nasa Diyos ang awa. Kung lagi lang tayo sa Diyos, wala tayong ginagawa, wala din po. Kaya yung nandun sa amin lang po, kung hindi tayo gagawa, wala din po mangyayari sa atin. Apo. Ano po ang tanong niya doon? Hindi po, sinabi ko lang. Ay, sinabi ko lang po. Maraming salamat po kung ganun. Kasi kung mag-violate ako, parang hindi na Maraming salamat po kung ganun po ang naging pag-attend nyo sa Bible study. At ibig po sabihin ay nagbubunga po yung lahat ng ginagawa natin dito. So ito po ay isang paalala sa atin, hindi lang po sa inyo, hindi lang po para sa kanila, pati po sa akin. Dahil minsan po, ako rin po ay nakakalimot. So yung mga pinag-aaralan po natin dito, hindi po ito pumapatungkol sa isang tao lang. At hindi lang po ito para sa atin. Sa lahat po ito, di ba? Yung pong mga natuto, salamat po. At yung mga gumagawa po para sa Panginoon at nag-grow, salamat po. Hindi po yan para sa amin. Para sa Panginoon po yan, para sa inyo din po. Maraming salamat po. At mararamdaman namin na kami po ay nagkakaroon ng silbi sa buhay nyo bilang isang Bible study leader dito. So, pagpatuloy nyo lang po, yung tama po yan. Yung pagpunga nyo, yung ginagawa nyo tama para sa Panginoon. Susuportahan po namin kayo hanggang sa abot ng aming mga kaya kung kailangan nyo po ng suporta namin. So sana po, lahat po tayo ay manatiling mag-grow. Diba? Salamat po ate sa inyong pong insight. Meron pa pong iba? Kayo po. Sa list naman to, wala naman. para mag-aaral lang po. Hindi, may apply po sa aming buhay sa araw-araw. Lalo na po sa pang-araw-araw natin buhay. Kaya, ano nga natutunan natin Hindi ngayon, nag-vlog ako. pwede po natin Sa list i-apply. naman to, sa Hindi Diyos. po tayo pupunta ng mga solusyon sa mga problema natin. Katulad Kasi, po ng maraming sasabi, oh, hindi naman yun sa iyo, hindi naman sa akin. Pero ang lagi ko nga po sinasabi sa kanila, in Oh, madami Jeremiah magtulungan yung mga 29:11,
May plano ang Diyos para sa buhay natin. Sa bawat isa po sa atin. Yun nga, hindi na po lang natin alam. Pero kung naniniwala po tayo sa salita, Sa Diyos naman to yung alam mo, kung sa mga may fight plano is ang bawal. Diyos para sa buhay natin. Yung bawat natututunan po namin sa Bible study, i-apply po Madami natin silang sa buhay matututunan natin. dito kasi nga Hindi po tayo sa Diyos. maniniwala. Madami pupunta dito. Nang nangyari na po kasi yun sa akin. Ako nung araw, wala. May Diyos ako. Okay lang yun, Pero bro. hindi ako Huwag mo naman sana ganun masama. kalalim. Dito sa... Pero simula po nung nag-aral na po ako ng Bible, mga salita ng Panginoon, nai-apply ko na po sa araw-araw ng buhay. Kung noon, madali ako magalit. Pero ngayon, nakakapagtimpi na po ako kasi po, na tutunan ako ng salita ng Panginoon. Kahit ibali na lang po ako, ang sobrang galit ko, iiyak ko na lang po, mas mabuti pa ko yun, kaysa sa yung magsasalita ako, tapos makikita nila, asan ang Panginoon sa buhay ko. Kung magsasalita ako ng hindi maganda. Kaya, kapag nag-aaral ako ng Bible, ng Word of God, yun ang unang pumapasok sa isip ko, na nakokontrol ko yung galit ko, nawawala yung gusto ng ating damdamin. Kaya magandang i-apply din yung ating pag-aaral natin. Magandang i-apply sa araw-araw natin. Yun lang po. Maraming salamat po, Ate Mira. Sino pa po ang gusto mag-insight? Actually, nakakatuwa po na naririnig po namin yan sa inyo, yung pong pagbabago sa buhay. Ibig po sabihin na talaga may nababago po sa buhay natin. Nag-grow po tayo. Ang pag-grow naman po sa buhay, hindi naman po yan yung may nagawa ka agad sa kapwa mo. Nag-uumpisa po yan sa sarili. Diba? Kung sa sarili mo, nag-grow ka, starting na po yun. Umpisa na po yun ng paglago natin sa buhay. O paglago natin ng pagkilala sa Panginoon. Hindi po kailangan na lagi nakikita ng tao yung paglago. Diba? Tayo po sa sarili natin, alam natin kung lumalago tayo o hindi. Diba? At mas masarap po kung nakikita pa ng tao. May Bible naman dito sa bahay, pre. Diba? So, Ibig hindi sabihin, natin tao lang tayo, hindi nagkakamali. lang po sa sarili natin ginagawa Tayo natin. perfect. Diba? At Sa Diyos naman. naniniwala po ako na lahat po ng nakikinig dito at lahat po ng nakikinig sa salita ng Diyos, lahat po yan lumalago. Kaya nga po, patuloy lang po tayong lumago sa Panginoon. Never stop po ang paglago sa Panginoon dahil habang nabubuhay po tayo, patuloy po tayong lalago at marami pa po tayong malalaman para sa Panginoon. Yung mga hindi po natin nalaman noon, hindi po malalaman natin yan. At isa rin po yan na bahagi ng paglago ng buhay ng tao. Meron pa po ba? Dito, wag po kayo maya. Share lang po kayo sa amin para ate, kung may share ka po maganda po yung naririnig namin yung ano nyo, yung mga insight nyo. Ikaw muna sa naman. Ibig sabihin po, meron po tayong natutunan, o meron po tayong tumimo, o sabi nga po, Hindi ka lang mukhang pera sa atin sabihin. po kayo Hindi na po ako nagiging. sa gabi. Huwag po natin sharein yung gabi na hindi po natin mag-share yung gusto natin. Diba? Yung nasa puso po natin, Hindi ko na po yung share natin kung ano po yung gusto nyo share. Dito po, walang tama, walang mali. Kumbaga, lahat po na sinasabi nyo patungkol sa sarili nyo. Wala pong mali yan para sa amin, kasi sarili nyo po yan eh. Okay po. Yung kung sabi ng pag-grow, may process po. Opo, tama po. Sabi mo, hindi ka na ano. Opo. Hindi na po ako nangyay ng pera sa nanay ko. Hindi ko na po siya kukulitin. I-stress din. Opo. Ikaw nang i-stress po. Parang parang bumubukas ko siya. Na ano yung pinagkakataon para sumama. Ayan. Naka-vlog yun. Tapos mga ganyan. Paano mo ma-process Ayusin mo sa Diyos yan. agad mo siyang patawarin, agad mo maintindihan ko ba paano yung ginagawa sa'yo. Kasi minsan pwede mo siyang ano di ba? Ay, okay na yan. Okay na yan. Pero pag paulit. Di ba po, nakakasada. Okay lang sa Diyos naman. Lalaban
na hindi po laging gawain ka na lang. Hindi laging, sige, ikaw na lang. Sige, ikaw na lang. Di ba po? Merong time na talaga Bibili pa yung mga panood dito kasi nga ano sa nakakasalit. tao, na may mali ka rin. Ang daming matutunan. Ito okay lang yun. Hindi lang po kayo kamukha mo ng Ayan mga kabarista. Kami na yung mali. Yan po. Madami na po kayo matutunan dito sa ating pag-attend sa isang church sa pahayag ng Diyos. Paano mo matitindi yung galit mo, yung ninanakit mo, kung paano ang ginagawa sa'yo, paulit-ulit. Ganito po kasi yan. Sa akin po, kung ano po yung leading sa ni Lord, lalo na kung talagang ikaw ay talagang totoong malapit sa Panginoon, hindi mo na pakikinggan minsan kung ano yung sinasabi ng sarili mo o ang sasabihin ng ibang tao. Hindi yun ang importante. Ang importante po, ano ba yung leading sa ni Lord? Kung ang leading sa ni Lord is pagbigyan yung kapwa mo kahit ilang beses, pagbibigyan mo yan. Kung ang leading sa ni Lord, ay magsalita ka, Kung nandun magsalita pa naman ka. ako Kung ang sa leading sa ni Dagasal, Lord, hindi lang naman sa support. kausapin mo yung tao, kausapin mo Pero yung hindi tao. ito yung tama. Diba? Ano po yan eh? Kumbaga, depende po yan sa leading ni Lord sa atin. Oo nga, pre, ang Kung tayo po ay gumagalaw lang dahil sa sarili natin, hindi nag-vlog lang naman ako, pre, para pero kung dami pakinggan po matutong natin ibang kung tao ano yung sabi ng Panginoon sa atin, yun po yung masusunod sa atin. Kasi hindi ka na lang, sabi ko nga po, hindi ka na lang nananatili o nananangan sa sarili mo. Kaya, diba? nakikinig mo rin Kasi naman kung ako. sarili pa lang po namin lagi ang may Ang na dami matutong. magkakamali po talaga. Matutunan yung Kasi tayo po, may bukso ng damdamin na tinatawag. May kapit Kasi lang kaya sabi ko nga sa'yo, tayo. pre, isipin mo Pero, sa sarili mo. kaya nga lang, bakit kaya nagtiis niya at Mirna kahit na inaaway siya? Kasi yun yung leading ni Lord sa kanya eh. Yun yung sabi sa kanya eh. Bakit yung dating palang away na siga dyan, nung nakakilala sa Panginoon, kahit murahin siya, hindi na siya lumalaban? Kasi sinusunod niya na yung gusto ng Panginoon sa buhay mo eh. Diba? Hindi lang laging gusto mo ang masusunod. Kahit galit na galit ka sa taong yan, kung para sa sarili mo, hindi ko pa panahon para magalit dyan, o hindi ko pa kailangan magsalita dyan. Dahil yun yung sabi sa ng Panginoon, yun yung sinasabi ng kalooban mo. Diba? Alam niyo po, madaling magalit. Kahit ako po Amen mga magalit. kabarista. Diba? Pare-parehas po tayo may initin ng ulo. Pero, bakit yung iba, hindi na nagiging mainitin yung ulo? Bakit yung iba nagbibisyo? Dati hindi nila kayang pigilan yung bisyo nila. Bakit? Kasi mas iniisip na nila kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa kanila kaysa sa gusto ng sarili nila. Diba? Ako po dati malakas po manigarilyo, malakas po nawala po ba yun? Hindi po. Gusto ko pa rin paminom, gusto ko pa rin manigarilyo, pero hindi ko na magawa. Bakit? Kasi iniisip ko po kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa akin. Diba? Nung nakilala mo ako, ganyan pa rin ang gagawin mo. Paano ka nagkaroon? Ganyan pa rin. Kung ano yung dati yung galing, yung kapatid, paano ka nagkaroon? Diba? Kung dati kang manginginom, nakakilala ka sa Diyos, manginginom ka pa rin. Nasa ng pagbabago? Hindi wala rin palang pinagkaiba, yung nakakilala ka sa Panginoon, tsaka sa Diyos. Diba? Kung dati hindi ka marunong magtimpi, ngayon nakakapagtimpi ka, siguro yun po yung ano ng Panginoon sa'yo. Diba? Binago ng Panginoon sa'yo. At tingin ko naman po, yung mga taong gano'n, nakita naman nila na hindi sila pinapatulan, tingin ko naman magsasawa rin sila. At alam ko naman na ang tao, once na naniwala sa Panginoon, hindi pa mabayaan ng tao na hindi pa mabayaan ng Panginoon na apihin lang yung anak niya, di ba? Ikaw bilang isang magulang, hindi mo ahayaan ang anak mo pinaapi ng ibang tao. Sa tingin niyo ba, ang Diyos papayag na apihin tayo? Anak tayo ng Diyos eh. Hindi mo papayag yan na apihin lang tayo. Di ba? Gagawa ang paraan ng Diyos para tumigil yung tao. At para ipakita yung kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Amen. O, meron pa po ba? Si Sir Alex, ang isang tao, kahit pinakikinggan niya yung sa araw-araw na salita ng Diyos, natulad ko po, isa sa buhay ko po yan, mula po nung na Bible study tayo. Pero minsan po, nagsobra na po yung tao na
masyado ka na talaga tinatakal. Yun Minsan po, yung ano eh, pagbuhay mo, minsan brother, kailangan yung mga video. kailangan mo siya ipakalaman sa kanya na mali yung ginagawa niya. Pero minsan po, kapag nasa sa'yo po yung Diyos, Kaya makinig tayo sa si Diyos. Jesus dito sa Ay, alcohol ko. minsan maaalala mo na, ipapasa Diyos mo na lang. Kasi iiyak ka na lang dahil yung ginagawa niya sa'yo sobra ng pangyayon. Alam niyo po, hindi po masamang magalit ha. Huwag niyo pong maliit yung pinag-uusapan natin. Kaya po na sinasabi ni Gab na nagagalit siya, na sa Joseph. At iiyak niya na lang. Totoo po yun. Nangyayari po talaga sa buhay natin yun. Pero, miski nga po si Jesus nagalit nung nakita niyang mali. Pero, huwag po tayong magagalit to the point na gumagawa na tayo ng mali. Diba? Pwede kang magalit, pero hindi mo kailangan na bagay yung salita ng Panginoon. Magalit ka, umiyak ka, sumigaw ka, di ba? Pero dapat hindi mo nalalabag yung salita ng Panginoon doon sa gagawin natin pagkagalit. Di ba? Pwede naman po makita ng tao galit ka eh. Pwede ka magsalita, kung galit ako sa'yo kasi ito yung ginawa mo. Di ba? Pero hindi po kailangan natin labagin kung ano man po yung salita ng Panginoon. Wala pong masama sa nagagalit. Tao lang po tayo, hindi po tayo perfecto. Nagagalit po tayo. Dapat lang din po nilang malaman na nagagalit din po tayo. Diba? Nagagalit po tayo, pero sa tamang paraan. Hindi po natin, sabi nga nila, hindi natin sila pinapatulan. Yung maling ginagawa nila, kung gagawin din natin, wala mo tayo pinakaiba sa kanila. Diba? Kung sila hindi nakakilala sa Panginoon, parang hindi na rin po tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi kung ano po yung ginagawa nila na hindi mga nakakilala sa Panginoon, ganun din po yung gagawin natin. Singnan po kung ano po yung ginagawa natin. Ganun din po. Lord, mga kabris. So tama po kayo, Kap. Nandun po yung pagtitimpe, nandun po yung galit. Pero, di ba, sabi ko nga po, naniniwala ako, wala namang pong anak ng Diyos na habang buhay na api. Diba? Kaya nga po tayo may Diyos eh. Diba? Alam niyo po, sabi ko nga po dati, nung nasa servisyo po ako, hindi niyo po kayang tanggalin ang baril sa katawan ko. Kahit nakalabas ako ng bahay, babalik ako para lang kunin yung baril ko. Maiwan ko na yung wallet ko, maiwan ko na yung cellphone ko, wala yung baril ko. Bakit? Gusto kong proteksyonin yung sarili ko eh. Diba? Kasi umaasa ako sa sarili ko. Kapag may nangyari masama sa akin, kaya ko i-pensa ang sarili ko. Diba? Ngayon po, kaya ko lang maglakad na wala akong bigbig na baril. Bakit? Kasi alam ko may Diyos ako. Diba? At mawala man tayo ngayon, mawala man tayo bukas, alam ko, ginawa ko yung tungkulin ko para sa Panginoon. Alam po. Meron pa akong gusto. Ate, kanina ka pa, ganyan ka sa akin, may sabihin ka talaga eh. Pinipigilan mo lang eh. Pag tumitingin ako sila, gumaganon ka eh. Parang talagang gusto mo magsalita eh. Parang ano po ba? Susubok yung isang tao hanggang nasasagad yung pagkakas. Apo, ano po yun? Hanggang may pagsubok, may pag-asa sa buhay. Opo, tama po. At saka hindi po natin mararanasan kung talaga po bang makilala tayo sa Panginoon kung hindi po tayo sinusubok. Diba? Kung dating may tinangulo mo, tapos nakilala mo yung Panginoon, tapos mayroon lang nagkasal sa'yo, hindi na agad ulo, inawal na agad siya. Diba? Ibig sabihin, sinusubukan ka lang kung talagang, ay, eto, ayun na to ha, kilala na eto si Lord ha, tingnan ko nga ka. Sabi ng kalaban, tingnan mo ha, talagang kilala mo na si Lord, pinasar ka. Diba, pinagsabihan ka ng ano-ano, nagalit ka, ha, mahina pa, hindi pa ito pwede, diba? Mahina pa yung pananampalataya ito kay Lord, parang gano'n. Diba? So, ibig sabihin, diba, maaaring nakakilala ka, pero patatagin ka natin. Diba po? Na-apply ko sa sarili ko yan. Medyo hindi na ako magalit. Yun. Hindi siya magkalala. Mabisa-bisa na lang po. Mabisa-bisa na lang. Hayaan na lang kasi. Hindi na siya magagalit eh. Galit na siya. Ano ko maganda? Dati po ako maldita. Dati po ako matapang. Ayun po. Dati ako sinasampo. Ay, ngayon po, ano na po? Yung ano lang. na yan. Galing. Ayan po ang nagagawa ng Bible study. Congrats po. Alam niyo po, masarap po pagka alam niyo yung dating hindi mo kaya gawin,
Magalit. Tapos biglang magugulat ka kaya mo nang gawin, di ba? Dahil hindi siya kakayanin sa sarili mo, kundi dahil sa Panginoon. Eh po, pag nagagalit kayo, paano na lang? Paano na lang pag nagagalit kayo? Tatawa ka na lang. Ganyan na lang. Pretty pa rin, pretty pa rin. Ginawa po, pero pababalik. Kuya, meron po ba dyan? Ay, pre. Ayun po. Basahin mo. Hindi mo yung ano. Magbabago na po ako, hindi na po magiging mainitin yung ulo ko. At manalag na ako sa Diyos. Yun po. And then, hindi lahat ng bagay nakukuha sa pera. Pero lang. Amen. Amen. Thank you, kuya. Thank you. Patay ka. Alam niyo po, dati po, naalala ko lang, kasama ko pa nga si Pastor Tony, naalala ko. Alam niyo po, pag nagigit ako ng sasakyan, nagagalit po agad ako, talagang makikita po na may talagang, kaya po hindi na, mauna na kayo. Ganun po, kumbaga, lalo na po siguro doon na, Hanggaan sa loob. Diba? Unti lang ng konti, lalo na. Ang driver pag nasa kalsada. Oo, totoo po yan. Kung mainitin po yung ulo dito, ako din po mainitin po yung ulo ko. Pero alam niyo po, kaya pala. Kaya pala unti-unti. Tama po si ate. Tama po kayo. Hindi po yan bigla. Process po yan. Unti-unti po yan. Kung ngayon, 3 beses ka magalit natin, 3 beses ka magalit sa isang araw. Ngayon, dalawa na lang. Ngayon, 2 na lang. Di ba? Oo. Yung isa, hirap ka lang. Yung isa, hirap ka lang. Di ba? Para po ito galit. Ganun po talaga. Hindi po yan biglaan. Di ba? Tama po yan. Hindi ka nagbago. Ibig sabihin, hindi ka nagbago. Ano po? Control ko lang ang mga. Si Milo pa pag Ayan ang kalagan po lagi. Isama niyo po lagi para magkabati na po kayo. Kuya, salamat at salamat po sa insight niyo. Sana po magpatuloy kayo sa paglago. At lahat po tayo dito ay patuloy na Amen. hindi man po natin kayang gawin ng isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, hindi natin kaya Amen, gawin ng mga isang kapatid. taon. Proseso po yan. Si Lord po magbibigay ng kalakasan sa atin. Hindi po tayo. Diba? Kung ako po, dati hindi ko po kaya magsalita sa harapan nyo bilang mga siguro po darating ang panahon dito, isa po sa inyo, tatayurin mo dito para po mag-share ng word of God. Diba? Diba? Kung dati po ako, kahit na pilitin ako, hindi po ako magsasalita dito. Pero ako po naniniwala dito sa grupo natin, may isa po tatayo rito para mag-lead ng Bible study. Diba po? Malay mo, ate, di ba? Ikaw po, isa sa... Wala po imposible, di ba? Pagka gusto po tayo gamitin ng Diyos, gamitin po tayo. Di ba po? Sino ba po? Si Nay, kayo ay... Ako po, hindi po ako nagbago. Ayoko mag-open kasi hindi. Ako po, wala po ako nagbago. Lagi po matigas. Ha? Lagi po matigas. Kaya magbabago na lang. Ayaw mo muna. Sir mo, ano? Huwag mo patayin. Pagpagawin mo sana. Ayaw mo patayin na. Huwag mo patayin kasi tuloy-tuloy yan pang Nawala yung guidance yun sa akin, nagsalita ako. Yung pala, yung panahon ngayon kaya nangyari doon, kasi may ibang plano ang Diyos na gagawin sa akin, o gagawin din doon sa tao. Ngayon ko na-realize, kasi nararamdaman ko, sobra, na-appreciate ko yung planong ginawa ni Lord sa akin. Na noon, hindi rin nangyari, pero dahil nga sa ganung pangyayari, parang yung plano niya nasunod, nangyari sa buhay ko, dahil nandun sa yung nangyayari yun, pumasok yung bagong plano ng Diyos sa buhay ko. Ayoko na lang po nanggitin, pero napakaganda po. May pagpili sa bago. Yun lang po, dahil sa Amen. 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 Mga Krista. Amen. Kailangan din po natin yes, pero dapat, Galing po sa control mo. kasi para malaman din ng tao na yun na sobra na po siya. Ang galit mo, kontrolin mo. Kaya yung nanong
Sino pa po? Sino pa po ang may gusto i-share para po makakaya? Ay, kuya, Wala naman po ako binabago. Wala pa po ako binabago sa sarili ko. Meron na. alam niyo po, ang nabago ngayon, Lahat na yung tubig. yung naging totoo ang pagbabago na yun. Kasi mahirap mag-pretend, di ba? Sinasabi mo na nagbago ka, pero sa sarili mo, alam mo hindi ka nagbago. Minsan okay po yung gano'n, yung hindi ka nagpe-pretend. Siguro side na rin po ng pagbabago yun. Yung kaya mong aminin na hindi ka pagod. Di ba? Dati babaero ka, kasi hindi. Ah, pero sana kaya, huwag po tayong manatili na hindi po nababago. Kasi ang pinaintindihan po natin ay salita ng Diyos. So, hindi po kami ang nagbabago sa inyo, kundi po ang Panginoon. Sana po magpatuloy po kayo at marami pa po kayo matutulungan dito sa salita ng Panginoon. Kung dati 5, 4 na lang. Wow, tsewa. Dati na, pero tubig na lang. Dati po sabay-sabay din. Hindi na po ako nagiinom. Ay, Buwan na po. Iba po yung menu. Tubig. Gatas. Oo nga, nagbabago. Sino ba po? May gusto pa po mag-share? Ay, Jampol, ikaw raw po. Kayo po ate. Kung kayo nag-share. Ito po, dito po ako mag-share din na po ito yung kung sino lang may gusto. Sabi ng taga po ito. Pero sa na po namin kayo. At sa akin naman, ang mula na sa sa akin naman, pagkausap ko pang magdasal, yung prayers na, painitigil mo. Kinukonsol ko lang kasi sa sarili. Pero hindi ko talaga Igigil. God bless you. Prayers na lang. Tapos na guys. Ano? Makakalamusin ko. Hindi, ano po yan? Nakatong bigat-bigat. Hindi na. Ginagawa ko bakit. Turo niya sa tamang paraan kung paano. Sabihin ko. Tawa dyan. Sila sa Kahit ano pina... pero yun. Kung talagang ang prayers mo, talagang ano mo talaga sa puso. Ito talaga yan. Kaya, yun ang isi-share ko sa inyo. Yan ang problema ko. Hindi naman tayo mawawala ng problema. Diba? Pero, hindi ko kaya. Kaya, guide ako sa akin kung paano pa sila Hindi, edit na lang natin. Wala kang takpa ko na lang mo. hindi naman ako masyadong namin. Hindi ko na ito ma-approve lahat. Kasi nga, may day lang patraso. Pumasok ang Panginoon sa puso natin. At ating Hindi, lesson yan. Totoo po yun, yung sinasabi ni Ate Mary na linisin po natin yung natin. Walang masama kasi nakita Tingin po natin yung kalakasan. Ako po ganun din po pagka po nangihina. Wala po taong nananatiling malakas. Lahat po tayo nangihina. Tingin po natin yung wisdom, yung lagi ko pong Panginoon na bigyan kami ng kalakasan, ng wisdom. Totoo po yun. Hindi, sabi nga po ni Ate, hindi daw po bibigay ng Panginoon yung problema kung hindi natin kaya. Ang kailangan po natin ng sa Panginoon, ano po, karunungan po at kalakasan para po mapagdaanan po natin ang problema. Hindi na po mawawala yan, pero may Panginoon po tayo para bigyan tayo ng kalakasan. Kapit lang po sa Diyos. Kapit lang po sa Diyos. Tama po, tama po. At naano ko kanina si Ate, may sasabihin din eh. Yes, nakita ko pang makalapit po kayo eh. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi po pwedeng gano'n. Kumalapit po kayo eh. Hindi po pwedeng.
Yan, correct po. Bukod pa po doon. Saka ang Lord naman, kapag may problema ka, may instrument daw, binibigay, pinapadala, para ma-solve yung problema. Tama po. Amen. Sabi ko na yung teacher eh. Amen, mga barista. Kaya kumakalabit ng ganun. Si ate mo po, si ate. Sige po. Para kay ate, isang palakpak mo na. Amen. Sige, ate, kaya mo yan. Ako naman kasi siguro parehas kami kasi parehas kami. Wala maparehas. Parehas kami Matutalik ikaw lang. Hindi mo na iniintindihin, parang sarili mo na intindihin mo yung gano'n. Pero ngayon kasi, syempre yung lalo na sa mga bata, Nagsisimba ka na kasi kung sa araw-araw, salamat kaya gawin na yun. Ikaw, parang bumababa na yung temper mo, kahit makulit, natigas ang mga bata mo. Kahit may isa dyan na matigas din. Alin po ang matigas? Ay, sorry po. Sorry po. Kuya, may sinasabi siya. Lalo na yung isa dyan matigas. Alam niyo na po, yung ulo. Alam mo? Hindi siya minsan nakikinig, gano'n. Sarili niya lang din. Parang ngayon kasi, Walis na oh. Good na eh. Salamat ate. Alam niyo po, isa kami sa natutuwa na nakikita ka namin sa church. At alam niyo po, totoo yun. Pagka, alam mo, kuya, swerte ko kasi kasama na si ate sa pag-church. Kami po nung mag-asawa kami, nung hindi rin po kami lagi nag-church, mas madalas din po kami mag-away ng wife ko. Totoo pala yung sinasabi ni Pastor. Dati hindi po, nung una ko po narinig kay Pastor yun, hindi raw po sila nag-aaway. Alam niyo po, parang ang hirap paniwalaan na hindi sila nag-aaway. Pero alam niyo po, nung nangyari po yun sa amin, ng wife ko, talagang ano po nakokontrol yung init ng ulo, yung pagkakaunawaan sa bahay. Nakokontrol po Nagkakaroon ng kapayapaan talaga. dati kasi lagi kami Di ba po? nag-aaway. Ngayon, ano na, Napalambot niya na po yung Napalambot na po yung ulo. Ganun talaga ate. Pagdating sa ulo, alam mo agad yung malambot doon. magaling po siya magpalambot. Kaya lang po ate, hindi mo magpapatalo siyempre si Kuya. Kaya pamilya ko yan. Sa akin po, Kuya Alex, ang pinagkaiba ko dati, wala akong Diyos. At ngayon, may Diyos na ako eh. Mula nung nakaraan, totoo talaga yun, yung napapariwara ka. Kahit anong laki ng ano mo dyan, mawawala lahat eh. Maraming mawawala sa'yo. Ang dahil doon, nakilala ko si Lord. Kaya mula nung nakilala ko si Lord, at nasa puso ko siya, mula nung napapatisa ako, maraming nabago. Saka ano mang problema namin ng ano dyan, kahit anong bigat. Dati, hirap na hirap. Ngayon, caring. Gumagaan. Kasama natin si Lord. Kung kasama mo si Lord, sa lahat ng problema, kahit anong laking problema yan, hindi pa yan, basta kasama mo si Lord. Amen. Siyempre, hindi papayag yan. Hindi papayag yan. Nasa gitna eh. Lahat ng siyempre. Diba? Hindi papayag yan. Sige, yung pagiging mapayag mo na lang, share mo. Dati pong babae lang siya. Ayan. Yung babaeng babae. Sige no? Sige na. Ikaw na lang hindi nag-share. Ikaw. Breaking the record to, pag lahat po nag-share ha, wala nang Lahat. wala kang selfie. Dali na ako sinisikip na mata ni Pastor. Siyempre, maraming natutunan niya, kaya maraming share yan. Alam mo.
tumatanggi na. Wala, side akong pera. Tingnan mo, check mo dito. Hindi ako nakapagpinta kanina. Ha? Tama ka. Sa YouTube yan, nakikita ko sa YouTube. Kasama mo ba? Di pa, ba't mo pinapalo? May galit ka sa akin. Basher kita. Joke lang. Charot. Bawas-bawasan naman. Gaging man. Pinitipid ko nga. Hindi lang sa akin. Talong spray nga lang. Ganda lang ako tayo. Ay, 15 spray. Salamat po. At Ginseng siya spray? din po na na mawala yung paninigarilyo. Kasi ang nakakalungkot dyan, ini-enjoy natin yung ganong mga vice sa buhay natin. Pero pag dumating yung panahon na sinisingil na tayo, saka pala natin Dami pera na ito. Dami pera, oh. Ang gamot, oh. Dami pera. Ang dami mong pera yan, oh. Sabi niya, wala daw siyang pera. Lahat po ng tinatanim natin, tayo po, hindi po yung aanunin natin. So, kung nagtanim tayo ng bisyo, nagtanim tayo ng basura sa katawan natin, basura din po yung aanunin natin. So, hindi lang po yan. Ate Biblia! Akala ko pwede sabihin ko. Wala, nakatingin sa'yo eh, yung tinuturo eh. Wala ka rin yung kamay, oh, tinuturo. Praise God. Natutuwa ko kasi, ngayon ko lang ulit narinig yung mga insight niyo po. Nakita ko po sa akin na lumuluwanag. Kasi nga po nag-share ko sa akin. So sa akin po, napakaganda po. Kasi lumanda po sa ating lahat at nagagawa kayo ganito tayo sa akin. Tandaan po natin, wala po tayong magagawang maganda sa buhay natin. Hindi wala po sa atin. At lahat po ng pagsubok habang tayo po umalat sa ating si Satan dito. Magawa ng paraan na tayo po ay mahimalay sa ating Panginoon. Pero dapat po talaga nakakunin tayo sa Diyos. Lagi lang tayo nakakonect sa Kanya, huwag tayo nag-iwalay sa Kanya. Paano tayo nakakonect na? Siyempre, lagi tayo patuloy po tayo sa ating Panginoon, mag-aaral po tayo sa Kanya. Wala naman po tayong Biblia, wala naman po sa cellphone. At yung mga narinig po natin sa salita ng ating Panginoon, tinayin mo lang po natin. Tuloy po lang po natin sa ating puso. At sa bawat naman po, regarding naman po sa mga galit, ganyan, sa mga emotion. So ako rin po tumitira dito ako sa emotions. So sabi ng Lord sa akin, immature ka pa. Ikaw masyadong immature ka, huwag ka masyadong isip. Kasi yan minsan lang medyo magpapalito tayo. Hindi na minsan na magbibigay sa iyo ng medyo hindi ka na magtitiwala sa sarili mo pa masyado ka emotion. Pag masyado naman tayong galit, siyasat po natin lagi sa Panginoon. Hindi ko gusto kong gamit ko. Ayoko po itong nararamdaman. Kasi may policy ni Polo. Sa lahat na natin yung tawagan sa iyo. Lahat yan, wala yan. Yan lang po. Amen. Salamat po kayo. Siyempre, hindi magpapatalo ko kanya na may bahay. Si Kuya Russell. Sa insight po ng lahat, sa pagpapatunay lang po na may pagbabago po, na may growth na nangyayari. May process po yan eh. Hindi katulad po yan ng puno. Hindi po kami sa naging puno. Tawag na po siya sa maliit, sa buto, hanggang sa may nagalaga sa akin, hanggang sa puso ng nag-grow. Yun po, yung pwede nangyari sa atin kapag nanotigil po tayo. Namunga po tayo. At pag namunga po tayo, Shoutout kayo, shoutout. Dali. Kahit dali. Kabit na po yan. Lalago po tayo. Load ba kayo ng vlog? Amen. Thank you, Kuya Russell. Ang galing po makaayos. Salamat po sa lahat ng insight. Kuya, Thank you, Lord. Amen. Ako kung ituturo ko ba kung medyo ano eh. Pero tingin ko maging insight din eh, di ba? Hindi siya mapayag eh. Di ba?
Kuya, ano mo ba ang kuya daw, kuya? Ano po ang first time ka po, kuya? First time ka dito? Sino po kasama yung sinanay? Sa kanya, kuya, linggo-linggo, every Friday, makasama natin kayo dito sa Bible study. Kuya, nag-enjoy po ba kayo? Mayroon po ba kayo natutunan ngayong gabi? May natutunan po kayo ngayong gabi. Ano po yung nag-rema po sa isip natin? Naiyak. Eh, mga kabarista, Kaya magagandang nga sabi aral. ko, hirap yung mga galawan Mukhang kahit anong mangyari, di magiging set baka po may gusto pa pong sabihin si Pastor. Medyo salamat po sa insight yung lahat at sa cooperation nyo. Nakakatuwa po na lahat po kayo ay nakipag-cooperate. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Alex. Ganda na natin. Alam niyo po, ang ganda po nito. Ang pinaka-niya is yung John 15:5. Sabi ni Jesus, ako ang mga lupa sa layo ako kasama. Ang nararating sa akin ako at ako'y sa kanya ang siyang nagbubunga ng sigay. Sapagkat